Very quick lang, Saan attorney, po although I yun? believe may mga tanong po si Sir Sinupia. Gusto ko lang malaman, ano ho ang nangyari? Kumusta po? Ano masasabi po ninyo sa defense team na naglatag na ho ngayong araw ng kanilang Well, mga ebidensya at except argument? for Saan yun some natin? political statements and propaganda, medyo legal na ang discussion ng depensa ngayon. Okay. Yun nga lang, mahina pa rin ang pagkalahat niya. Kung tama ang mga sinabi namin noon pa na walang ebidensyang maipresent si President Duterte sa trial para sabihin na wala siyang kinalaman sa trial. So ang ginawa na lang talaga nila, instead of presenting evidence then to say that yung akin na lang sa ebidensya ng prosecution. At I think it's still weak. Kasi dapat makumbinsi niya ang court based sa arguments niya. Na una, maliit lang naman pala na bahagi ng populasyon yung pinatay niya, di ba? I doubt if the court will... Oo nga naman, 7,000 lang pala namatay dyan eh. I doubt kung sabihin niya na hindi yan attack sa populasyon kasi very very defined naman yung drug suspects. Hindi naman yung buong populasyon ng Pilipinas. For me, wala namang requirement na buong populasyon. Basta civil attacks on civilians. At pangatlo, ay yung mga sinasabi niya na hindi binabanggit na sa speech ni President Duterte, minsan hindi sa lahat ng speech, minsan may mga ending siya na sinasabi niya, self-defense dapat, di ba? I doubt din na panigan niya ng korte, makumbinsi niya ang korte dyan kasi haba ng speech mo, gaano ba kahaba si President Duterte mag-speech? 1-2 oras, tapos yung buong 90% ng speech mo, kill, patayin mo yan, huwag kayo mag-alala, ako ipapardon ko kayo, i-amnesty ko kayo, bigyan ko kayo ng reward. Tapos sa ending, magsingit lang siya ng isang sentence na, self-defense naman tapos na yung tabihin na ng korte, absolve ka pala kasi sa ending ng mahaba mong speech, sinabi mo self-defense. I don't think makonvince niya ang court yan. So para sa akin, medyo mahinang exposition ng depensa, pero mabuti na rin na pumunta na sila mainly sa legal except for some political statements. Okay. Attorney, are you saying na despite the presentation, although nakabreak pa lang naman, may mga susunod pa siyang oras, still he wasn't able to debunk doon po sa charge talaga na si the former president talaga ang nanguna, nag-utos, at allegedly may mga money reward pa dito sa mga pagpatay. He tried to debunk that by saying wala namang ebidensya ang prosecution na common plan. Nag-usap-usap ba itong 8 co-perpetrators at si President Duterte para pag-usapan at nag-agree sila? I don't think may requirement na kailangan magkita silang 8 ng sabay-sabay. Pwede namang kausap ni President Duterte si Aguirre at si Bato. Aguirre, Bato, ito gawin natin. Yes, sir. Kausap naman si Albayalde at si La Peña. La Peña, hindi mo masabing walang agreement sa common plan. And secondly, I doubt kung makonvince niya ang korte na itong nangyari sa Pilipinas, itong libo-libong patayan, walang common plan yun. Walang nag-implement doon. Na parang there are thousands of policemen na may problema sa utak na pumatay lang ng addict randomly na walang nag-utos sa kanya. Parang imposible kahit sino makikinig nun. I think the court talaga masasabihin, hindi pwedeng mamatay yung libo-libo. All over the country, very systematic na walang common plan at walang order sa subordinates. At hindi pa napoprosecute, hindi pa na-imbestigan except for some, sacrificial lambs. So, pattern yun pattern yun na sa tingin ko, ang sasabihin ng korte dyan, no, there is a plan. Hindi pwedeng random ito na parang by chance lang na namatay itong mga kaanak ng biktima. Alright. At punta naman ako doon sa mga families ng mga victim. How are they? Kasi kanina earlier, nung bago sila pumasok, nakausap natin, medyo may kaba sila this time na defense team time na. Yes, unlike of course. before na they were 100% confident. Pero kanina medyo nagkaroon sila ng konting agam-agam na baka hindi nga naman ito mauwi doon sa pag-usad ng kaso. Based on your observation, how are they po during this third day of hearing? Lahat naman kasi hindi natin alam kung ano sasabihin ng depensa. So of course, medyo ano kayang sabihin niya, no? Pero nung ang narinig nila actually, parang may mga nag-comment kanina doon na parang mini-minimize niya ang amin. Kasi maliit lang daw na number, hindi naman daw attack on the population yan. Parang yung pagkapatay sa anak ko, parang ano lang yon, parang napaka-minimal. Parang hindi naman natatama. So yun ang sabi ng iba.
na parang nasaktan sila doon. No? So, in any case, ang sabi lang naman namin ng mga abogado, siyempre kailangan niyang i-minimize yun kasi to prove na hindi crime against humanity ang kaso. So in any case, naintindihan naman nila na ganun talaga yan sa bakbakan sa trial, may tatamaan diyan, of course, nag-aaway siyempre ang prosekusyon at ang depensa, pero ang biktima siyempre sila ang tatamaan diyan sa trial. Basta as far as you are concerned, so far, attorney, you're saying is mahina ang depensa. Mahina ang depensa. As far as the victims are concerned, maybe we should ask them later kung kamusta naman ang lagay nila.